Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating live podcast dito sa The Narrow Gate Ministry. Sir Ramil, magandang gabi po sa inyo. Welcome sa ating pong The Narrow Gate ngayon pong May 20. Opo. Ito po ay muli po live po tayo, no? At hopefully ay may nagsuggest ata, no, na tayo ay magkaroon ng Radyo. wave, no? Opo. Parang tawag dito. Ah, Parang time slot sa isang sa radio program. radio. Titingnan natin yung mga possibilities na yan. Opo. Para hindi lang po tayo sa Facebook, kundi po tayo rin po ay lumaganap, hindi lang po sa social media, kundi sa radio, at makaabot tayo sa ibang mga lugar sa Opo. Pilipinas. Kahit medyo liblib po, Pastor. Pati liblib na lugar pwede nating maabot. Hopefully, no? If Lord willing. So, Anong ating topic ngayon, Pastor Derek? ayun, Pastor. Nung mga nakarang linggo po, tinalakay natin yung Calvinism, ano po? Hmm. At siningitan po natin pagkatapos noon, natalakayin po natin yung 5 points ng Calvinism. Siningit natin yung isang katuruang kulto at ito yung refute po natin. Ngayon naman po ay tatalakayin natin yung pong about Arminianism. Ito naman po yung opposite yata po ito ng Calvinism. Yan yung mismong pinagmula ng 5 points of Calvinism. Kasi very few na mga pastors ngayon, mga theologians ngayon, na mga local theologians, guys sa Pilipinas, ang nakakaalam na wala naman talagang 5 points ng Calvinism. At ang dahilan kung bakit nagkaroon ay dahil nga sa 5 points ng Arminianism. Kumbaga, kinontra lang head-on nung Synod of Dort sa Netherlands yung presentasyon noong mga remonstrants. So, gumawa ng grupo na ginamit yung theological standing o stand ni Calvin. Arminius. At ginawa iyon na panlaban doon sa Reformed faith sa Netherlands, no? At yun ang akala ng iba parang ang original ay yung tulip ng 5 points of Calvinism. Actually, At parang akala nila ay kinontra lang ni Arminius. Baligtad, hindi ganon. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng 5 points of Calvinism ay dahil yung pong mga tagasunod ni Arminius, pagkatapos niyang mamatay, ay ginawang official teaching yung kanyang katuruan. At sila ay pumirma doon sa tinatawag nga na remonstrance. Yun ay isang dokumento na kanilang gustong ipatupad sa lahat ng Reformed churches sa Netherlands. So,
sasuggest sila na ito ang gawin natin na statement of faith ng mga naniniwala sa Reformed doctrines. At kaya nga nagkaroon ng Synod of Dort, dahil nga doon na pinagtalunan na yun, na bakit ganyan ang ating gagawin ninyong, ang ipapanukala ninyo na belief system ng mga reformers, o mga reformed theologians, o reformed pastors, samantalang kabaliktaran nga yan ng ating teachings of grace. So, ang ginamit lang na pangontra doon, ng mga dumalo doon sa synod, yung mga Dutch Reformed pastors at mga pastors from England, Switzerland na nagtipon para pag-usapan yan, ang ginamit lang nila yung Institutes of Christian Religion na sinulat naman ni John Calvin. Kasi pareho ng patay yan eh. Si Arminius at si Calvin, pareho ng patay noong magkaroon ng usapin tungkol sa doktrina. Yung mga followers na lang. Yes, oo. Yung mga followers na lang nila, yung nagtalo-talo. At officially, ay ginawang heretic yung teaching ni Arminius. Yun ang hindi alam ng iba. So akala, si Arminius, originally, talagang dati nang ganoon. Hindi. Si Arminius, dating reformed. Opo. At well, in fact, siya po ay estudyante rin ni John Calvin. Estudyante siya. Opo, kasi ano yan eh. Bata, malayo pa, batang-bata pa si... Mas bata si Arminius kaysa kay Calvin. Opo. Pwede naman sobrang mas bata. Student lang siya. Ibig sabihin, professor na si John Calvin, estudyante pa lang itong si Jacobus Arminius. At ang kanyang doktrina ay, kumbaga, kinwestiyon niya. Opo. Later on, sa later part ng kanyang buhay, yung reformed teaching on predestination. Hindi niya matanggap yung predestination Ni Arminius. ni Arminius. Yun ang naging point of contention niya na bakit may tinakda na pala ang Diyos na mangyari. Ay di nawawala naman pala ang free will ng tao. So yun yung kanyang kahirapan, no? Na dinaranas sa kanyang intellect. Hindi niya mapagkasundo. Hindi niya ma-resolve talaga. Na paano magkakaroon pa rin ng kalayaan ang tao kung may itinakda na pala ang Diyos na maganap sa buhay ng taong yun. Na parang siya pala'y robot. Yun ang naging parang niya, isipin sa kanyang buhay. Na yun ang dahilan kung bakit binaligtad niya yung doctrines of grace. So kung pero ang nangyari dito is kasi ang nag-present noong partial depravity, Opo. yung conditional election, yung mga remonstrant, yung mga gumawa ng remonstrant. Yung remonstrant, isa siyang statement of faith ng mga tagasunod ni Arminius. Na sila mismo ang nag-present nung acrostic na na kinontra lang ng acrostic naman din ng mga Dutch Reformed pastors. So, yun ang kwento. Kaya akala ng iba, yung usapin na yan, matagal na, hindi. Matagal na naging usapin, hindi. Sa loob lang ng halos humigit kumulang 2 taon, na-resolve na. Na-resolve At po agad. sinabi na mali ang mga pastor na naniniwala kay Jacobus Arminius. Mali si Arminius. Pero pastor, si Jacobus Arminius, galing talaga po siya sa Reformed doctrine. Reformed din siya. Dati. Dati. Kaya nga, dati nga siyang estudyante, di ba? Oh. So kaya lang, nahirapan siya na intindihin yung predestination. Yun ang naging struggle niya. Na paanong ang Diyos ay makatarungan kung ang tao pala ay, kumbaga, nabubuhay na mayroon na palang destiny. Ang problema dahil sa kanyang kalooban na parang bigyang hustisya ang Diyos, akala niya binibigyan ng hustisya kung kanyang bibigyan ng kalayaan ng tao, saka nang magiging parang just ang Diyos. Kasi magiging just ang Diyos kasi nga, binigyan niya ng freedom ang tao. So nasaan daw ang justice? Ayun. Kasi hindi pa naman talaga totally arrange yung tulip Wala pang ganoon. Walang total depravity na sa isang statement na sabi mo na agad.
wala pang arrangement. Kumbaga, hindi pa systematic masyado noon Tama. yung doctrines of grace. Malawak. At siya yung nag-present noong kabaliktaran. Sir Arminius. Mm. By the way, Pastor, bago po kayo magpatuloy, para lang po sa kaunawaan po ng mga nanonood na kung kayo bago sa pandinig ninyo itong term na ito, Arminianism, Calvinism. Yung Arminianism po from the name of Arminius, Jacobus Arminius, kaya Arminian. Na dating, rin po, Reformed pastor dating din. Reformed. Dutch din siya. Pastor. Taga Netherlands. Of course, si, Switzerland ang kanyang ministry, no? Itong si Calvin. Calvin. Tama po. So, ang ordination ni Jacobus Arminius ay noong 1588, no? Na-ordain siya as a pastor, 1588. Tapos, ang nangyari ay binigyan niya ng emphasis yung man's responsibility. At kiniklaim ni Jacobus Arminius na ang tao ay ganap na may kalayaan. So, complete free will. Yun ang kanyang sinasabi. Na malaya siyang lumapit sa Diyos sa kanyang kagustuhan. Kung ayaw din niya, may kalayaan din siyang tanggihan. Dahil ang tao ay hindi naman talaga totally nawala ng kakayahan na magkaroon ng pangunawa at kakayahan na tanggapin ang Diyos sa kanyang buhay at isuko ang kanyang sarili. Kumbaga ay binigyan niya ng diin yung karapatan at kalayaan ng tao sa harapan ng Diyos at kanyang nahirapan siya, no? Kanyang dininay yung absolute sovereignty ng Diyos. Doon bumagsak siya sa absolute sovereignty ng Yung Diyos. absolute. Parang ang Diyos ay merong leeway na pabayaan ang tao kung ayaw Parang talaga ganun ng po. tao, walang magagawa ang Diyos. So nagkaroon ng limitasyon yung walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi na walang hanggan, may limitasyon na eh. Kaya nagkaroon ng hangganan na yung kapamahalaan ng Diyos. Sa aspeto lang naman noong salvation. Sa aspeto, doon siya tumututol. Sa ibang bagay, naniniwala din siya na may predestination. Pero pagdating sa kaligtasan, mayroong kalayaan ang tao. Kaya nga, inconsistent siya. Consistent na inconsistent. Consistent. Yan. At kumbaga, kinwestiyon ni Arminius yung nature, yung kalikasan at karakter ng Diyos. At inisip niya na parang napakalupit naman para sa isang Diyos ng pag-ibig na may predestination na pala. Na parang itinakda na pala kung sino ang maliligtas, itinakda na rin yung hindi maliligtas. Kaya nag-promote siya ng tinatawag na conditional election. At hinayaan, sabi niya, hayaan natin na ang Diyos at ang tao ay makibahagi doon sa proseso ng salvation, ng kaligtasan. So pareho silang may kontribusyon. So ang Diyos ang nagliligtas, pero ang tao ang lalapit. Kung ayaw lumapit ng tao, hindi mailigtas ng Diyos. Kaya nga consistent yung mga Arminians pagdating doon sa evangelism, no? Talagang sinasabi nga nila pag walang tumatanggap sa Diyos, poor God, poor God. Diba? Because he is waiting for man to repent, but nobody wants to repent. So God is totally powerless to bring about confession and forgiveness. Kasi hindi siya makapagpatawad kasi ayaw ng tao. So talagang siya ay powerless na diktahan o gawan ng bigyan ng pusong laman ang tao. Gaya nung sinabi ni Ezekiel. Ayaw paniwalaan niya ni Arminius. Pero Pastor, pag tinanong mo sila, yung mga nasa Armenian camp, naniniwala po sila sa sovereignty ng Diyos. Naniniwala. Kaya lang, in effect, hindi nila pinaniniwalaan talaga. Kasi, katulad niyan, ang tao ang nagdidesisyon, nagpapasya, kaligtasan, nasaan ang sovereignty ng Diyos doon? Diba? Limited na. Limited po So, nalilimitahan ng freedom ng tao yung sovereignty ng Diyos. Sa madaling salita, pagdating sa kaligtasan, ang Diyos hindi sovereign. Pero pagdating sa ibang bagay, sovereign ang Diyos. Kaya nga, pag may pagsubok, ang Diyos ay sovereign dyan.
So siya pa rin, naniniwala sila sa Romans 8:28. All things work together for good. Kaya they quote that particular verse, no. Pero pagdating doon sa John 3:16, iba ang interpretasyon nila. Kahit sino naman ay pwede daw lumapit kahit ayaw ng Diyos. Kaya yung sabi nila yung whosoever believes, yung whosoever na word, nag-expound siya ng kalayaan ng tao. Opo. At ang Diyos, pwede kahit sino. Right, sige. Pero iba ang kanilang interpretasyon. Ibang interpretasyon ng mga reform doon sa text na yon. Pagka dinaan mo sa Greek, mameting na natin. Sige. So noong 1610, pinagdebatehan doon sa Synod of Dort yung remonstrant na belief ng Arminianism at nagkaroon ng official gathering ang Dutch Reformed Church. May delegates from England, Germany, Switzerland at ang Netherlands ay naroon, 4 na bansa. At ang lahat ay bumoto in favor of Gomarus. Si Gomarus yung Gomarus. tumutol, yung kumbaga siya ang leader, yung tumutol doon sa doctrine ng mga remonstrants na Arminianism. At ipinesent ni Gomarus yung historic Augustinianism. Hindi muna si Calvin muna, no? Kundi tinalakay ni Gomarus yung history ng Doctrines of Grace. Nag-umpisa iyan kay Paul. Tapos na-rediscover iyan ng Christianity through the ministry of St. Augustine. And then Luther also rediscovered it. Hindi naman sila mismo ang nakagawa niyan, ng doktrinang yan, kundi officially yan ang doctrine ng Word of God. Apostle Paul, ng Panginoong Jesus. No one can come to me, sabi ng Panginoon, unless the Father draws him. So paano yung mangyayari na makakalapit ang tao kung hindi i-draw siya, kung hindi siya ilapit ng Ama? Kukontrahin mo rin ang Panginoong Kristo. Kaya na-dismiss yung mga Arminians at na-persecute sila. At sila ay humiwalay doon sa Reformed Church. At sila ay bumuo ng sariling church. At doon na nag-umpisa. Actually, sa Arminianism, nag-ugat na rin yung Pentecostalism. Opo. Fruit na rin yan. Kasi yung United Methodist, Methodist. yung Methodist Church, doon nagmula ang Azusa Street Revival. Yan ay yung yan ay Methodism. Yung nagkaroon ng split, no? Pagkatapos ay nagkaroon ng revivalism, Azusa Street Revival, 1906. And from there, doon na nagkaroon ng mga manifestations, yung mga yung mga kakatawa na mga practices gaya noong pagsasalita ng wika, yung Lapping in the spirit, yung pagtatumbling, yung pamimilipit, no, pagsigaw. Doon na rin nagkaroon noong tinatawag natin na yung modern worship songs, contemporary po ba? Contemporary na nagluluksuhan, nagpapalakpakan. Kasi before, wala namang gano'n. Wala po ganun. Nag-umpisa ang Assemblies of God. Yung Assemblies of God ang una na natatag na Pentecostal Church. At yung Pentecostal Church na yun, napasok naman ang charismatic. Kasi bukod naman ang charismatic sa Pentecostal. Basically, ang Pentecostalism, ang kanilang pagkakaiba lang sa evangelicalism, sa mga Methodism, at sa mga iba pang mga grupo, Reformed, ang pagkakaiba lang ng Pentecostal basically ay yung naniniwala sila doon sa continuation noong mga gifts of the Spirit and speaking in tongues, na ang evidence of salvation is that person will speak in tongues. Bilang proof na ang banal na espiritu ay nasa taong yon. So without speaking in tongues, ay maaaring hindi ka pa talaga tunay na Kristiyano. So yun ang pagkakaiba. Yun ang palatandaan din nila. Pero wala dating yung mga prosperity gospel, wala yung yayaman ka. Wala yan noon. Ngayon na lang pala sila. Oo, mga early 1970s. Bagong-bago lang ang charismatic, no? So bagong-bago lang. Yan ay pumasok lang dahil nga sa kay Phineas Quimby, si Quimby, na isang manggagamot na
Kumbaga sa atin ay albularyo. Hindi naman Kristiyano. Quack doctor. O, tapos may sa England ay may isang babae, si Mary Eddy. Si Mary Baker Eddy. Yan. Na EDDY, no? Na may sakit, kumonsulta doon sa albularyo. Doon nagkaroon ng Christian Science. And yung Christian Science na yon, yun yung develop into Pentecostal Charismatic na hinaluan na ng positivity, positive thinking, New Age thought, at naging Frankenstein na yung kanilang Christianity. Sama-sama. Sama-sama na iba-ibang belief system, amalgamation of different beliefs ang nangyari sa Pentecostal Charismatic. To the point na ang binigyan na ng emphasis ay yun ng gift rather than the giver. When they worship themselves because they want to sing whatever songs they want to sing. Even though the song has defective theology, okay lang. Kasi nga, their focus is more on self rather than more on God. So kaya nagkaroon na ng self-centered, self-styled worship sa Pentecostalism, charismatic, at nakapasok sila sa mga evangelicals na mahihina ang doktrina. So ang unang napapasok nila ay yung mga independent na mga evangelicals na walang denominational group. Hindi sila kabilang. At dahil nga wala silang control, dahil nga wala rin silang, kumbaga, punong lingkod Kumbaga, nagsusolo siya sa isang lugar. Kinakaibigan nila yon ng mga Pentecostal Charismatic. Hanggang sa dumating ng iba't ibang grupo ng Pentecostal, naging apostolic. Nagkaroon ng New Apostolic Reformation na promoted naman iyan nung si C. Peter Wagner. Si Charles Peter Wagner. Si C. Peter Wagner ang nagturo na bumalik na ang mga apostol. At siya yung sumulat ng shepherd stock na libre na ipinamimigay. Kaya yung mga pastor, kahit evangelicals, pag binasa iyon, naroon na yung baptism of the Spirit, andun na yung continuation of the gifts of the Spirit, even yung interpretation of tongues, at ini-entice na niya doon na subukan nyo. Kumbaga, china-challenge na niya na inyong itry. Kasi nawala na lang daw ang yung gift na yan kasi daw pinigilan ng church. Napipigilan pala yung spirit. Kasi daw parang naging masyadong traditionalism na ang approach. Na parang more on programs, tapos more on may definite na structure, yung mayroon ng statement of faith, kaya daw hindi na daw makakilos ang Espiritu Santo. Ito po yung pastor. Formalism ang tawag. Naging formal na lang ang worship to the point na nawala na yung spirit at saka yung freedom to express ng mga tao. Kaya tayo pang pumipigil sa Holy Spirit ngayon. Kaya nga po, makikita po natin, Pastor, na sa Pentecostalism talaga ay kitang-kita yung ebidensya ng Arminianism sa kanila. Na lahat yan, naniniwala po sila na nawawala ang salvation. Lahat po yan, sa Pentecostal Charismatic. Tapos, ganun din, yung kinokontrol mo, ikaw may control sa Holy Spirit. Kahapon, mayroon akong kinontrang isang pastor na online na nagpipray siya Obvious yung kanyang prayer na yun na yung Holy Spirit papapasukin. Pag hindi mo pinapasok, inanyayahan yung Holy Spirit, hindi pupunta. So sabi ko, hindi natin kinokontrol ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nagkokontrol sa atin. So maling-mali po pala talaga ito na yung ganitong katuruan. Kasi nga, bunga na iyan doon sa non-believer na si Phineas P. Quimby. Kumbaga, mystic Nagkaroon ng mysticism sa loob. Kasi itong si Mary Baker Eddy, siya ay congregationalist sa England. So, evangelicals. Ibig sabihin po, in-entertain pala nila to. In-entertain. In-entertain yung shamanism, witchcraft, voodoo, na ginagawa ni Phineas P. Quimby. I-research mo si Phineas P. Quimby. Grabe, Hindi siya Kristiyano. Siya ay albularyo. Infiltrate pala niya. Gustong gumaling itong pastora. Baga, hindi man siya pastora, pero worker sa church. Kaso sumulat siya ng Christian Science. Pinag-combine na niya yung Christian and Science. Pero yung Science niya is pseudo. Nagaling sa mysticism. Hindi naman Science yun Tapos doon na
nagkagulo. Hinaluan na ng positive thinking, New Age thought, New Age too. halo-halo na, Pentecostalism, charismatic, belief system, prosperity, and then hanggang sa nagkaroon ng New Apostolic Reformation, NAR. Yung G12 is as a result of NAR, New Apostolic Reformation ng G12. Kasi ang G12 may apostol, pero isa lang. Dito sa Pilipinas, dami ng apostol, no? Magpapa-lay hands ka ng apostol ka na. Apostol ka na. Bibigyan ka pa ng plaque na you are apostle. Tapos i-display mo dun Derek Pahalya. Yun. Parang hindi po bagay sa akin. Di ba? Kay Brother RJ yata bagay yun. Di ba? At binibili na lang ang titulo ngayon. Kahit di ka doktor, bibili mo, Reverend Doctor. Kaya lang, dapat tayo Bibigyan ka lang ng certificate that you are now declared as doctor. para may, Doktor saan? para may kilala po akong ganyan. Di ba? Binibili. Kaya nga umiiwas sila. Kaya nga doon sa mga tunay na nag-aaral, ayaw makihalubilo ng mga nagpapatawag na apostol. Ayaw nila kasi na ano sila naiilang. Kasi siyempre tatanungin, paano ka naging apostol? Paano ka naging doktor? Di sasabihin nila, ay nagkaroon lang kami ng parang event na installation as apostle. Si Peter Wagner, siya din ang nag-i-install. Si Chian, na lagi sa Pilipinas, yun ay nilehans ni si Peter Wagner. Patay na si Peter Wagner, no? So bago siya namatay, marami siyang iniwan. Isa si Chian. Si Chian yung napapalaganap ng apostol sa Pilipinas. Siya naman yung naglelehan, si Chian. At si Chian yung resident, kumbaga, siya ay laging, siya kinikilala sa Pilipinas na resident apostle ng, ng Victory Christian Fellowship. Si Chian din yung nag-declare as apostle kina Cindy Jacobs. Yun ang hula na si presidente, na si Eddie Villanueva ang magiging presidente na pumalpak. Yun. Isa yon. Saka yung mag-asawa, no, na apostol, na resident apostle din ng Victory. Pero ayaw naman niwala ng Victory na sila ay charismatic. Kahit sinasabi nilang may apostol sila. Sila Manny Carlos, no. Laging kasama sa mga events. Si Baliano na G12. Magkakasama yan po sila, Pastor, si Manny Carlos sa... Itong saka si Pangilinan. Yung, Hiram. Si Hiram. Na sa kanya naman pinauso sa church niya yung gold dust. Yun. Opo. Yan, gold dust phenomenon. Kapag nag-worship, ay mayroong bumabagsak na mga gold in the form of dust sa kanilang mga balat. At yun ang manifestation ng glory of God. Opo. Mayroon pa nga pong mga gem. Mga gemstones. Gemstone from heaven. From heaven. So, hindi nila pinapatingin doon sa alahero kasi makikita peke. So, basta by faith na lang na ito'y tunay na gold. Meron pa silang yung angel speeders. Nako po. Mga balahibo ng anghel na bumabagsak sa kongregasyon during worship. So, pag ikaw ang nabagsak ka nun, blessed ka, itatago mo yun. Kasi yan ay source of blessing ng Diyos. Kung buhay pa po si R.C. Sproul, sasabihin niya, "What's wrong with you people?" Kamot sa ulo siya Di makatiis So anyway, talakayin natin yung doon nga sa Synod of Dort ay dinismiss yung kanilang suggestion at itinuring sila na heretics at pinersecute. Talaga pala pong sila dineclare na heretic. Yeah, they were rejected at the synod and they were treated as heretics. You are false teachers. Okay. You're going against the clear teaching of the scriptures. Yun ang sinasabi ng synod. Kaya nga lang, ang nagka-problema sa Synod of Dort, yung kanilang pagsalangsang directly. Hindi nila dinefine ang bawat words na ginamit ni Arminius. Kasi yung mga remonstrador, yung grupo ng mga remonstrants, yun ang nag-coin ng word, halimbawa, yung atonement is salvific. So yung limited atonement, kinontra head-on ng synod at ginawang limited, yung atonement. So nangyari, yung atonement, salvation, hindi naman siya yung redemption, ipinagpalagay na lump sum, ang ibig sabihin noong atonement is halo-halo na.
So, ginawa na siyang redemption, justification, halo na. Baga, isa na siyang katuruan ng salvation. Agad lahat. Kaya, Kasama na roon yung adoption, doon sa atonement. O, di ba? Kaya, ginawang na siya. Ginawa ng parang one word. Na yung atonement, yun din ang redemption. Yun din ang justification. Yun din. Kasi yun ang salvation. Kaya nga, ang tinatalakay salvation. Pero ang word na ginamit ni Armenius, atonement. Pero tinanggap na okay nga yung atonement, yung nga ang salvation. Samantalang napakaraming aspect ang salvation. Isa lang ang atonement. Isa lang ang redemption. Isa lang ang justification. Sanctification, progressive, at saka yung positional. So, kumbaga, napakaraming aspect ng salvation. opo. Paano pa yung glorification? Pag na-atone na pala, glorified na. At the same din ang meaning sa redemption. So nagkaroon naging synonymous na siya in salvation. Yun kasi ang teaching ni Armenius. Na lahat pwedeng maligtas. Kaya nga kaligtasan ng natin pinag-uusapan unlimited. So lahat pwedeng maligtas dahil lahat ay atoned for. Ngayon, kung yun talagang iisa-isahin, yung atonement is hindi naman New Testament term. Opo. Nababanggit lang siya pagka Old Testament na ang background noong New Testament text, gaya ng sa Hebrews. Di ba? Yung pag-aalay sa templo, na si Kristo ay minsan magpakailanman na pumasok doon sa templo sa langit. Hindi binanggit doon yung atonement kasi kino-compare yung Old Testament sa New Testament. Na inong Old Testament, ganon yung atonement, paulit-ulit. Ngayon, iba na. Niredeem na tayo. Once and for all, tinubos na. Doon lang lumalabas. Romans chapter 5, lumabas din yung atonement in relation with original sin. The sin of Adam was atoned for. So, ano nangyayari? Yung atonement, parang itinuring mo na siya na New Testament term. Which is, sa hermeneutics, palso yun. Kasi etymology yan na bakit? Saan ba nag-ugat yan? Di nag-ugat yan dun sa paulit-ulit na paghahandog ng hayop para sa katubusan noong mga taong nagsisisi nung lumang tipan. Paulit-ulit siya. Yung atonement na yun, paulit-ulit. Pero ngayon, iba na. Yung redemption, you don't need to offer animal sacrifices anymore. At yun ay pinaghambing talaga, yung atonement at saka yung ginawa ni Jesus sa New Testament. Which is payment or ransom. Hindi na siya basta atonement, na pantakip. Pantakip lang kasi yung atonement. Yung, kaya nga yung connotation ng Hebrew word ng atonement, kapar, is to cover. Covering. Bakit mo in-extend nila yung etymology into something that is not to be, di ba, taught according to the New Testament terminologies. Hindi naman siya New Testament terminology. Kaya ilang beses lang nabanggit ng atonement in reference to the sacrificial system of the Jews during the Old Testament times. And of course, during the time of the Lord Jesus Christ, may paghahandog pa rin. Pero after he died and he was raised from the dead, pasok na siya sa dakong kabanal-balan. There is no need for atonement. Kaya ginaba na yung templo Wala nang atonement. Redemption na ngayon. Wala na yung sacrificial offering ng mga hayop. Yung paghahandog, pagpatay, pag-aano ng dugo. Tapos na Tapos na ang atonement. At yun ay covering. Ngayon, ang mga Kristiyano ay nakatanggap ng redemption. Ransom. Kaya substitutionary death na. Hindi na yung paulit-ulit pa, natatayo ang saserdote sa templo, sa dakong kabanal-banalan, paulit-ulit na yung mga tao na may dalang hayop, paulit-ulit magdadala, taon-taon, gaganapin. Ngayon, tapos na Hindi atonement na ngayon. Nung naalala ko po, Pastor, sa aming Theology 101 dati, yung atonement, ang term nila ay substitutionary atonement. Kasi nga, yung sabi mo nga po na nilamsa mo, pati yung redemption kasama na doon. So, hindi pala po yun. Hindi Dapat po substitutionary redemption ba? Redemption daw. Redemption. Substitutionary deaths. Death lang, hindi atonement. Opo. Hindi sinabing atonement yung substitution ng kamatayan.
Diba? So, okay, una, ang kanilang paniniwala ay human free will, no? Yung 5 points ng Arminianism is partial May- depravity. Tama po. Partial. Ibig sabihin ng partial depravity is that man is depraved due to the fall of Adam. And they inherited this sinful nature, but man is still able to come to God and accept salvation on his own. So, oo nga, namatay si Adan at Eva, nagmana nga tayo ng kanilang kalikasan bilang mga makasalanang tao, tayo makasalanan. Pero hindi totally lahat sa ating bahagi ng ating pagkatao, ng ating sarili bilang tao ay Makasalanan. makasalanan at walang kakayahan. Tayo ay may kakayahan pa rin. Pero ito ay semi-Pelagianism, no? Kasi si Pelagius na kalaban noon ni Augustine, di ba? Augustine po. Si Pelagius ay nagtuturo na ang tao ay sinisilang na parang blank slate, na parang puting-puti, na walang kasalanan. Innocent Hindi siya eh. nagmana ng kasalanan kay Adan. At kaya ang tao ay talagang completely may freedom Mhm. na tutulan o tanggapin ang kaligtasan. Kaya lang, itong sa Arminius ay kaya semi-Pelagianism kasi hati. So, hindi naman talaga walang kasalanan. Ang tao, nagmana pa rin, pero may kakayahan pa rin natira Opo. na lumapit siya sa kanyang sarili at tanggapin ang kaligtasan sa kanyang sariling kakayahan. Mm. So, kiniklaim ng mga Arminians na bagamat ang lahat ng tao ay nagkasala, eh, may kakayahan pa rin naman sila na gumawa ng spiritual na mabuting desisyon upang sundin si Kristo ayon sa grasya ng Diyos na ibinibigay niya sa lahat ng tao. Kaya yung grace nila is, ang tawag doon is prevenient grace. Opo. Prevenient grace. Hindi yung irresistible. Binigyan pa rin, nagtira ang Diyos ng kaunting sa tao. So, ang ginagamit ng mga Arminians ay yung John 3:16 to 17. Pakibasa mo nga, ito yung verse. At ito yung kanilang paliwanag. John 3:16 to 17. Na ito ay kalimitan na talagang binabanggit sa lahat ng evangelistic crusades, sa Tama mga po. church services, altar call. Kasi whosoever believes ay maliligtas. So, sino man kayo? Opo. Sabi po dito, Pastor, Okay. sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Iyon. Kasi ang kanilang pinagbabasihan na ay yung English translation, hindi yung Greek. Ang sa Greek, ang verse na yan ay ganito ang pagkasabi, no? Sa verse 16. Hotos gar igapisen, hoteos, ton kosmon, hoste ton huion, ton monogeni idoken, hinapas ho pestio, is o ton mi apolitai, al ekesowen ayon yun. So, yung phrase na whosoever ay pas ho pestion. Yun yung translation sa Greek. Yung pas ho pestion. At ito'y very interesting, no, sa Greek. Pag pinag-aralan mo sa Greek, ay may kakaiba siyang translation sa English kung itatranslate mo siya accurately. Kaso, itinranslate siya ng nakararaming Bible doon sa salitang that whosoever believes. Doon nagka-problema. Doon sa translation. Opo. Yung whosoever, wala naman talaga doon sa Greek. Yung salitang whosoever, yung salitang whosoever sa Tagalog ay sino man, ay wala sa Greek. Ang pinanggalingan noong whosoever ay yung hostis, no? Hostis. H-O-S-T-I-S, no? Kung ating itatransliterate. Hostis. At ito'y makikita sa John 8:52, John 21:25, and 1 John 1:2. So, inulit din yung salitang hostis. Na ang ibig sabihin noon ay yung past, di ba? Past, popestion. Yung past is all or whole or every kind, and it modifies popestion. Kaya past, popestion. Ano itinansit naman sa iba na whosoever. Samantalang ang meaning is
All the believing. Dapat. Mm. All the believing. Not all who believes. O whosoever believes. Wala yung salitang whosoever. Dapat all. Hindi dapat whosoever, but all. Yung question, yung believe. Opo. So dapat ang translation niya directly, no, kung talagang word for words from the Greek to English is hindi whosoever who believes, but dapat ang translation ay all the believing. Mm. Kaya problema niyan ay talagang manlalabo ang Armenian theology. Pag yung diniscover ang Greek talaga na equivalent Oh, yun pala. ng past question. Di ba? At kung itatranslate natin ito sa accurate translation from Greek, ang mangyayari ganito, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that the believing ones in Him should not perish but have eternal life. Wow. Mawawala yung whosoever. Ngayon, kung yan ang gagamitin mo, at sasabihin mo na whosoever nga naman, yung past doon, whole, hindi naman sinabing whosoever, kundi all. All those who believe, dapat. Mhm. All the believing ones. Dapat ganoon. Ang past ho, question. Ang nangyari is, whosoever. Saan nanggaling yung word na whosoever? Dahil dun sa idea na yung lahat. So pag sinabing lahat, di kahit sino. Opo, kasi world Ang eh. problema, sino yung sinasabing lahat? Mhm. Inalis. At sinabing whosoever believes, ang problema, yung whosoever, inaalis sa salitang believe. Samantalang kung pagsasamahin mo siya, whosoever believes, yung whosoever doon, yung sumasampalataya. Kaso ang ginawa is pinarsing inisa-isa. That whosoever, o kita mo na whosoever. Sino yung whosoever? Lahat ba ng tao? Kahit hindi naniniwala? Hindi sinabi, whosoever believes. So kung susundin mo pa rin, yung, kumbaga, logic, noong phrase na whosoever believes, huwag mong paghiwalayin. Ang problema, yung thought ng mga Armenians is, naroon sa lahat doon sa sino man. Ang sino man ay, parang inaalis yung salitang sumasampalataya, ang sino man ay maliligtas. Opo. Ay hindi naman sinabing sino man lang na basta walang ginawa Kundi ang sino mang sumasampalataya, at tama rin naman, no, sumasampalataya, ito ay present tense. Kumbaga naganap na Hindi yung kung sino man na basta sasampalataya lang na sa kanilang sariling lakas, kaya nilang sumampalataya, wala roon, absent pa rin doon yung may kakayahan. Wala pong nakalagay dun Kasi sumasampalataya na sila Ibig sabihin, ay merong nangyari na. Mhm. Kaya ang Diyos pa rin. Kung uugatin mo, ang Diyos talaga ang dahilan, kaya sila sumampalataya. So yung whosoever na yon, hindi yung kahit sinong tao lang dyan sa tabi-tabi. Opo. Nabahala sila mag-decide, hindi naman, kundi mayroon ang nag-decide para sa kanila Whosoever believes will not perish. So kahit saan mo daanin, kahit doon pa sa verse na yan, na kahit pa ang translation ay mali, pag talagang tinalakay mo, sino man na yon, hindi naman kung sino lang yun na hindi sumampalataya, nasasampalataya pa lang, kasi may kakayahan pa sila. Kundi, ang sino mang sumasampalataya na ngayon, ang sinasabi doon ni John. At tama, ang eksakto talaga ay yung phrase na all the believing ones. For God so loved the world that He gave us His That only all, Son, the believing one. di ba? Di ba? That all, yung past means all. Past, hope, question. Di ba? Yung past, lahat. Opo, lahat yun. Hindi walang sino man. Lahat ng sumasampalataya. Yun dapat. Walang sino man Yung word na sino man kasi in-insert doon sa word na yon, doon sa phrase na yon na Greek, pashotheon. May nuance talaga, may kalituhan talaga yan. Pag yung whosoever na yan, may... Doon pa lang, talo ka na. Opo. Ay ngayon, di-try natin. Doon sa mga marunong din sa Greek na Armenian. Bakit ko pinaghihiwalay? Simpleng-simple lang Ang sinasabi niya, all the believing. Hindi sinasabing all who will believe. Opo. Whosoever believes. Para kasing whosoever believes, parang may future pa na aspect, di ba?
sa connotation. Parang hindi pa tapos. Oo. Mayroong ano pa. Kasi yung salitang whosoever kasi wala naman. Oo. Kaya nagkakaroon tuloy ng connotation na kahit hindi pa sumasampalataya, pwede pa rin maligtas. Okay. Pwede silang sumampalataya sa kanilang sarili. Yan. Doon sa Greek, tapos na eh. Ito yung pet term ng Grace for All Coalition eh. Siguro sana may Siguro nanonood. magkaroon tayo ng discussion. Opo. Doon lang tayo tumotok doon sa past hope question Oo. na all those believing ones. Dapat yon. Or pwede nating gawing all those who believe already, di ba? Tama. Wala doong whosoever. Yung all, dapat hindi whosoever ang translation. Dapat talaga all. Mm. Sino yung all? Yung nananampalataya na. Mm. Dapat yun, doon sa Tagalog, ay wag ilagay yung sino mang sumasampalataya, kundi ang sumasampalataya, wag nang lagyan ng sino man. Inilagyan eh. Siningitan eh. Kasi lahat lang iyon eh. Kaya nga kahit di mo nagamitin yung salitang lahat eh. Kasi sinabi, ang lahat ng sumasampalataya. O pas, lahat. O pestion, sumasampalataya. Wala naman doon whosoever. Mhm. Literal na wala roon. So, anong nangyari is mistranslation and misunderstanding Na-misunderstand na. noong Greek phrase na yon. Siguro, Pastor, kinunik nila yan dun sa cosmos eh. Yung sa lahat. Yes, oo. Binis nila doon sa world, Sa doon world. sa salitang world. Ang world, yung pag-ibig, yung iniibig. Pero yung iniligtas, ay yung sumasampalataya. Yung pag-ibig para sa lahat. Yung pagliligtas para sa sumasampalataya. Kahit logic, pag di ka sumasampalataya, ligtas ka ba? Tama. Yung pag-ibig, ay para sa lahat ng buong mundo. Hindi lang tao, kundi cosmon kasi is all creations. And alam natin na pati itong mundong itong tinitirhan natin ay humihibik din. Opo, At romance. naghihintay din sa pagpapalaya sa paghahayag ng mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, itong mundong ito rin ay tutubusin din eh. Tutubusin din Kaya ako. iniibig din ng Diyos lahat ng nilikha eh. Na kailangan din niyang palayain sa pagkabulok. Yun ang sinasabi sa Romans chapter 8. Opo. Na ang lahat sa sangnilikha ay humihibik na parang sa babaeng manganganak. No? Mhm. At naghihintay Tama. sa pagpapalaya. 8:23 yata po yun, Pastor. Yes, no? 23 hanggang 29. Mhm. Hanggang sa inisa-isa na yung logical order of Opo. salvation. Tapos sa huli, wala makapaghihiwalay sa atin sa Oo, pag-ibig ng kita Diyos. mo. Di ba? Tapos sasabihin whosoever. Parang Pero wala whosoever. makapaghihiwalay sa pag-ibig. Kasama ba yun? Yung sa whosoever, ililigtas din ba? Pati sa pag-ibig ng Diyos, di rin sa mahihiwalay? Hindi. Yung sumasampalataya doon, ang subject ng kaligtasan. Ang subject ng pag-ibig, yung mundo. Di ba? For God so loved the world. O, subject ng pag-ibig, yung Opo. mundo. Pa- That He gave His only begotten Son, that all the believing ones will be saved. So, Pastor, tama po yun sa inyo. Malinaw po yun eh. Yung pong whosoever, parang hypothetical po siya na Oo. kung gusto mo, Nagkakaroon ng chance. oo. Di ba? Kasi kahit di pa sumasampalataya, kung gusto mo, di pasok na pasok sa Armenian theology. Kaya pet verse nila yan. Po. Yun pala. Kaya Walang Armenian na hindi ginagamit yan. Ayaw na ayaw nila yung sa John, ang sino mang lalapit sa akin, ay lalapit lang kung ilalapit ng Ama sa akin. Malinaw. Di ba? Awan kung paano nila tinutwist po yun. Si Leighton Flowers. Ang galing niyang i-twist yung... Rhetoric lang naman si Leighton Flowers. Magaling sa rhetoric. Ibig Sa sabihin, rhetoric. pinapabaliktad lang niya eh. Ang galing po yun. Malilito Actually, ka lang. siya ay shy Pelagian. Closet Pelagian. Closet pala dyan pala. Tapos ay bulgar na Armenian. Kunyari lang Armenian, pero sa totoo, Pelagius ang datingan. Mhm. Kasi meron talaga siyang doctrine na talagang pangkalahatan. Kahit sino. Parang nagiging universalistic na tuloy siya, minsan. Pero itinatago niya. Oh. 'Di ba? Doon sa Armenian doctrine. Para yung mga Armenians lang makuha niya. Kasi pag nag-Pelagius siya, ay aalis yung mga Armenian. Kasi ayaw nga ni Armenius kay Pelagius eh. Sininiwala naman si Armenius na may kasalanan ng tao eh. Opo. Nang isilang siya, makasalanan na siya eh. So, magkokontrahan. So, kaya closet Pelagian. Nakatago lang. Kasi isipin mo ibig mo bang sabihin, naniniwala ka rin sa kaalaman ng Diyos, di ba? Mhm. O whosoever believes, okay, pagpalagay na natin kilala ng Diyos kung sino man yung sino mang masampalataya. Mhm. Di syempre kilala rin niya yung hindi.
Alangan naman kilala lang niya yung sasampalataya. Tama. Eh di syempre kilala din niya yung hindi. Kasi yung gamitin mo rin yung kanyang logic nung kanyang foreknowledge na naligtas daw ang Bakit? tao dahil sa foreknowledge. O pagpalagay na. Bakit yung... Tanggapin na lang natin, di ba? yun lang pala ang kilala ng Diyos, yung ano. O di pala kinikilala. Bakit yung hindi? Bakit mo ililigtas lahat kung kilala mo naman yung hindi? Bakit mo pa sila parang nasusuyo-suyuin mo pa? Tama. Eh alam mo namang hindi sila sasampalataya. Ang lagay, kilala mo nang hindi sila sasampalataya pero tinatry mo pa rin. Oo. So ang Diyos parang ano siya, Trying hard. di ba? Testing lang, testing. Testing, Baka sakali, testing. ito sumampalataya. Opo. Kasi lahat pwedeng maligtas eh. Oo. O, alam na nga ng Diyos na hindi sasampalataya. Kaya paano pa niya ililigtas? Hindi talaga lahat maliligtas. Tama. Napakasimpleng logika, di ba? Pero sasabihin maliligtas lahat eh. Ay, alam mo na nga kilala din niya yung lahat ng tao, kilala niya eh, di ba? At sabi nga ng mga Armenian, kaya nga iniligtas sila dahil kilala na sila'y sasampalataya. Ay, di, kilala rin niya yung hindi sasampalataya. Mhm. Eh, ba't ayaw mong banggitin na yung hindi sasampalataya, kilala rin? Kasi mawawala ng meaning yung whosoever. No. O, ang magiging mangyayari talaga, whoever God foreknew, that will receive Him, will be saved. Ay, di nawala na yung whosoever. Oo. Kasi meron ng specific na grupo eh, Opo. na ililigtas pa rin. Kaya hindi mo pa rin matatakasan na may desisyon na ang Diyos eh. Kasi kilala na rin niya yung hindi eh. Ba't pa niya ililigtas yun? Ibig sabihin, hindi pa nagde-decide ang Diyos kahit na alam na niyang hindi yun sasampalataya? Yun po kasi, Pastor, ang masakit sa kanila yung... Masaklap yun. Nakatotohanan. Yung malaman nila na yung Diyos ay alam ng Diyos lahat eh. Na predestined ng Diyos ang mga mangyayari. Parang dating sa kanila ay Walang kalayaan. walang kalayaan ng tao. O, ipagkalagay na natin may kalayaan, pero kilala pa rin niya yung may kalayaan na yan. Ang lagay, di, Para pa rin lusot. ang lagay, di, kanya pa rin pipilitin yung ayaw na. Eh, di wala rin kalayaan yun. Siya nga. Di ba? Oo, sinasabi nila, eh kasi parang pag ang Diyos nagligtas ta nung kung sino ang dinesisyonan niya, hindi, parang Tama. walang kalayaan. Oh, eh ikilala na rin naman ng Diyos yun eh. Hindi sasampalataya. Mhm. Oh, eh ba't pa niya pipilitin? Bakit pa niya aalukin ng kaligtasan? Kung alam na rin naman pala niyang hindi. Mm. O, edi parang naglulukuhan lang ang pagliligtas, eh, lukuhan lang, di ba? Parang, o sige, para sa lahat naman yan, pero kilala ko na rin ang hindi. Eh, parang din naging para sa lahat. So, it's nonsense. Even if ako, mag-side ako sa kanila, questioning ko rin sila eh. O, di ba naniniwala tayo na ang pagliligtas ng Diyos ay yung nakita ka na, kaya ka na niya pinili? Mhm. O, eh di ba, eh bakit pinipilit pa rin ng Diyos yung nakita niyang hindi niya pinili? Yung nakita niyang hindi sasampalataya? Pinipilit niya. Ang lagay, nakakapag-decide lang siya doon sa kanyang, ba, hindi niya napagdesisyonan yung ayaw naman talaga. Ako na may magdedesisyon na rin kung ayaw na rin naman. Ba't naman hindi ko pa rin desisyonan? Alam ko na rin naman ayaw. Oo. Ang mangyayari doon, ang nawala ng kalayaan na yan, Diyos. Ang Diyos. Kasi wala na siyang kalayaan magdesisyon eh. At iintay-intayin na lang niya yung kalayaan ng nilalang na, sige, baka sakaling magbago ka ng isip. Ayan. Sige. Kasi hindi ko nakitang sasampalataya ka nung unang walang hanggan eh. Tika, baka mamaya nagkamali ako ng aking pagkakita. Diba? Parang yung foreknowledge ko, parang baka sakali na tumanggap ka. Baka nagkamali ako sa foreknowledge ko na sasampalataya ito at ikaw ay hindi. Ngayon, baka ako'y nagkamali ng aking pagkakita, baka sakali pa lang sasampalataya ka. So, aabang-abangan kita kada minuto, kada segundo, at ipiprevenient grace kita. Bibigyan kita ng grace para matulungan ka na mag-decide. So, ang hirap. Napakahirap nung Problematic Armenian, po yung Armenian theology. Problematic. Kung ikaw ay sensible, mahirap. Pero kung ikaw ay hindi nag-aaral, basta sa emosyon ka lang, diba, karanasan mo lang, kasi parang masarap sa pakiramdam na ikay may kalayaan, at parang mas magandang isipin na ang Diyos ay wala pa talagang dinesisyonan para ikaw naman ang may credit. Kasi kung hindi nagdesisyon ang Diyos, tapos ikaw ang ginamit, may credit ka. Ako ang nagligtas sa'yo. Kasi hindi ka naman pala talaga ililigtas ng Diyos sa umpisa. Pinilit kita. Ako ang means. Kaya anak kita sa faith. Kaya pala. O di ngayon, kailangan mong maglingkod sa aking iglesia. At kahit mali-mali na ang doktrina ko at ako'y sa demonyo na, magtapat ka pa rin sa akin. Kasi utang mo sa akin. Kasi hindi ka naman talaga nakita ng Diyos na pinili ka niya eh. Kaya hindi ka naman niya nakitang sasampalataya, pero sumampalataya ka pa rin dahil sa akin. So, bidang-bida talaga ang tao. Magta-touch pa rin sa... O, bida yung nangaral, bida rin yung tumanggap. Tumanggap.
Ang Diyos, nagpapasalamat sa nangaral. Salamat ha, di ko naman niya nakitang sasampalataya. Isa pamimilit mo, napakagaling mo. Ako, wala akong kakayahan eh. Pero nakaya mo. Dahil talagang napakasugid mong mangangaral. So, hinangaan ka pa ngayon ng Diyos. May ano yan, may promotion yan, Pastor eh. O, di ba? Sa Kaya mo, ikaw gagantimpalaan ko sa langit, mas higit ang gantimpala mo, marami kang korona. O, di ba? Kaysa sa iba. Kasi ikaw ang nagpilit dun sa ayaw. Kaya ayaw ko talaga, hindi ko talaga alam na maliligtas yan. Kasi nga, hindi naman sila sasampalataya sa aking, for knowledge. for Kaso, napilitan sila dahil sa iyo. Di ba? O, salamat sa iyo. Nag-intervene yung tao. Ano? Nag-intervene ang tao. Ang mediator na tao na. Ganun na. Kasi si Jesus daw siya ay gentleman. Ay ikaw ay hindi. Oo. Pinipilit mo eh. Yung Diba? pinupuwersa. Si Jesus ayaw mamilit. Ikaw talagang pinupersa mo, pinatatanggap mo, binibigyan mo ng pagkain para mabago ang kanyang destiny. Diba? Tapos talagang lahat na, pinahiram mo na ng pera, pinautang mo na. So hindi nakakabayad, iyon na yan. Para lang alang-alang maligtas ka. Kasi maaaring hindi ka nga nakitang ikay sasampalataya, pero baka mabago natin ang iyong destiny. Yung tao na talaga ang nag-ano eh. Di ba? Makikita mo naman talaga ganun eh. Biruin mo, nakita na ng Diyos ang tao na siya sasampalataya, kaya siya pinili. Ba't hindi niya nakita na yung hindi sasampalataya? Pipiliin pa rin? At ba't hihintayin niya yun na lahat pwedeng maligtas? Paano nga maliligtas lahat eh? Kilala na nga ng Diyos kung sino eh. Oh. At talagang may hindi sasampalataya eh. Oh. Dahil kung lahat ay sasampalataya, di lahat ligtas. Universalism tayo ngayon. Labas lahat tayo. Wala na talaga ding katuturan pa ang pangangaral. Kung mangangaral ka pa, lahat naman pwedeng maligtas. Pwedeng maligtas. O, nalilesen tuloy yung burden ng mangangaral. Kasi total, lahat naman ay may kakayahan eh. Di ba? Sige, pangaral mo na. Baka sakaling magbago ang isip ng Diyos. Kasi Diyos ang magbabago ng isip eh. Kasi hindi naman niya nakitang sasampalataya. Ay, nakita niya ngayon. That's a problem. Kailangan baguhin niya ang isip niya. Di ba? O, kita mo? Self-contradictory yung katuruan na Self-contradictory talaga po. na election by foreknowledge. O, di ba? Ini-elect dahil nakita na. Ba't siya pipilitin pa yung hindi niya nakita? Paano niya i-offer yun? Kung nakita na niyang hindi sasampalataya. So, hindi na rin honest pala ang Diyos. Kasi mo patuloy niyang ino-offer, nakita na naman niyang aayaw. So, nangyayari, parang biruan na lang, i-offer ko pa rin sa inyo, pero alam ko namang hindi kayo sasampalataya. Di ba? So, okay lang. I-offer ko pa rin. Baka sakali. Ang laki ng logical consequence po niyan talaga. Sa Yun ang yung problema maling nating paniniwala malaki. na yan. Kaya nung ako'y Armenian pa, ako rin nalilito. Litong-lito ako sa Armenianism eh. Kasi parang ang Diyos, wala pang desisyon eh. So ang Diyos ay walang hanggan ang kaalaman, walang hanggan ang presensya, nasa lahat na ng lugar, sa lahat ng panahon. Mula umpisa hanggang wakas, naroon na siya. Pero bakit patuloy pa rin siyang nanunuyo? Oo po. Parang gano'n. Parang sabi ko, anong katuturan noong pangangaral kung alam na pala ng Diyos na hindi naman sasampalataya, ba't mo ba ako pupuntahin doon? Di ba? Pero hindi naman eh. Yung argument nila laban sa Calvinism, argument sa kanila din. Against them. Kaya lang, mas maganda ang sagot ng Calvinism. Kasi ang tao totally depraved, kailangan siya talaga ay hindi lang i-assist, kundi buhayin siya ng Diyos. Sa kanila, assist lang eh. Sa kanila i-assist, kaya prevenient grace lang eh. May parang yung pre-work of God. Bago yung pagliligtas, mayroon na siyang parang alok-alok. Naalok na kita nito. Ina-assist talaga. Aalokin na kita, baka sakali. Ikaw pa rin Maunawaan mo. Pero ikaw pa rin mag-decide. Pero ikaw pa rin ang mag-decide kasi nga matatanggihan mo yun. O, di ba? So, may Diyos resist ba namang natatanggihan? Si Jonas nga, tumakas na lahat eh. Kaya kahit siya tumatanggi, nangangaral eh. Kasi ayaw niya talagang pangaralan ang mga taga Nineveh. Kasi sila'y kalabang bansa eh. At malulupit at tinotorture, pinapatay yung mga Israelita. Dinidigma. So, anong ginawa niya? Anong sabihin ng Diyos? Pumunta ka Nineveh, mangaral ka. Sabi niya, Panginoon, ba't naman ako pupunta doon? Kalabang nga namin yan. So kaya instead na siya pumuntang Nineveh, pumunta siya ng Tarsis, sumakay ng opposite direction yung barko. Anong ginawa ng Diyos? So, pinabagyo. Pinadalhan ng balyena, may waste na eh.
Diba? May GPS yung balyena. Alam kung saan naroon. Punta ka roon. Pagtapon sa kanya, ng mga Tinakman. tripulante, eksaktong naroon yung balyena nakanganga. Nakangana. Salo. Nasa lo. Salo. Tapos pinapunta yung balyena, iniluwa siya doon sa Nineveh. Habang nangangaral, mabilisan lang. Kasi ayaw niyang maligtas eh. Walang, Isang araw lang. parang walang kapuso-puso. Walang kapuso-puso yun. Nangangaral siya, nagalit. Magsisi na kayo. Kung hindi, kayo pauulanan ng apoy. Imagine. Sa loob-loob niya, wag na kayong magsisi. Kaya galit siya eh, nung iligtas. Di ba? Oo. Pagkatapos siyang mangaral, sabi, bahala na sila. Wala siyang pag-ibig. Oo, Kung kita wala. mo, nasa tao ba ang kakayahan para ang tao baguhin? Yung taong yun, wala nga siyang desire na maligtas yung mga pinapangaralan. Oh. Only the word of God has the duty, has the power to save. Kaya di nangaral, sinabi ang salita ng Diyos. Tapos nag-aabang siya, sana gunawin pa rin. O, di ba? Nung buruin mo, nung sabi, Nakaabang- hindi abang ginunaw, nakaabang siya, sabi ng Diyos, gugunawin. Nagtampo pa sa Diyos. Oo. Panginoon, sabi ko na sa iyo eh. Nagagalit talaga. Nagalit. Tamo. Tapos sasabihin mo, ang tao ang may kakayahan. Eh, wala nga kakayahan si Jonah tumanggi kahit tanggihan niya eh. Di mo irresistible kahit na ayaw niya. Nangangaral pa rin siya kahit ayaw niya. Di ba? Opo. Oh, Galit may na kalayaan galit. naman siyang amayaw. Oh, pero ayaw pa rin niya, pero nangangaral pa rin. Kaya hindi mo talaga kayang tanggihan. You cannot resist the calling of God. And even, nato na yung salvation. Tama. Kita mo mga ano yun, mga pagano. Nagsisi. Pati baka, mga kabayo, pinagdamit ng sako. Biruin mo yun. Lahat ng hayop. Sabi doon, nag-ayuno na rin. Nagpasting, pati mga kambing, di kumain. Sa Ay, biro mo, papatayin lahat eh. Diba? Pero ang totoo noon, akala nila si Jonah ay yung kanilang Diyos-Diyosang si Dagon. Kasi si Dagon ay fish god. Yung ulo niya sa isda, ang katawan niya sa tao. Ngayon galing siya sa dagat. Kasi hindi naman nila mauunawaan si Yahweh sa isang iglap. Hindi. Ang naunawaan nila is si Dagon, si Jonah. Eh, siyempre, maniniwala sila, biro mo, iniluwa ng isda. May nakakita doon sa dalampasigan, bumuka yung balyena, iniluwa. Eh, si Dagon yan. Kaya pala. Nangaral, magsisi na kayo. Ay, lahat ay talaga nagsisi. Di ba? Kaya nahukay yan eh, yung Nineveh. Across doon sa may, sa may Iraq. Sa may Iraq. Iraq, yan, Iraq. Sa may Iraq. Sa across ng Iraq. Meron dong Diyos ang pangalan Jonah. Talaga? Na ulo ay isda, ang katawan tao. O, di ba? Kita Si mo. Dagon. Kaya hindi ibig sabihin, nagsisi talaga ng totoo. Kundi pansamantala lang silang nagbago. Dahil bakit? Opo. Gugunawin eh. Pero kahit na ganoon pa rin paman, eh nakawa pa rin ang Diyos kasi mahabagin ang Diyos. Kahit Tama. pansamantala lang ang pagbabago. Ginunaw pa rin. At ang Nineveh ay tuloy ang dinurog at nilipol ni Alexander the Great. Opo. Talagang pinatay lahat. Kasi yun ang sumpa ng Diyos sa Nineveh. Kasi muli siyang nagmataas. Oo. At yun, sabi ng Diyos, gugunawin ko na kayo at hindi na kayo magiging isang bansa pa magpakailanman. Natupad yun ng panahon ni Alexander the Great. Tama. Tinawid pa nga niya, naglagay pa nga sila ng tulay. Papunta doon. Oh, specialized yung ginawang paglipol Alexander the doon. Great. Ano? Bilang parusa ng Diyos sa kanila. Sabi May po- mga tanong ba? Sabi po ni Buni Agapinay, Hmm. si Brother Buni. Ano po sabi? Nakakalito nga po ang Armenianism po yan. At walang comfort. Walang comfort. Yung Walang comfort, tama. Yung Armenian po, bansa po yun. Pagka, Pagka-i. malambot na Pagka ay, Oo. yun ay si Armenius. Si Armenius. Saka Armenianism. Opo. Mm. Tama po. Jose, sino ito? Si Jose Umanya. Umanya po. Ang sabi ni Jose. Your salvation didn't begin the moment you believe. It began in the eternity past in the divine decree of God as He elected us in Christ before the foundation of the world. Amen. James 4. Salamat po. Kapwa mananampalataya natin at kapwa pareho ang ating belief, no? Ni si kapatid na si Umanya. Ngayon ko lang parang napagkikita si brother o baka pastor iyan no? Si Opo. Pastor Jose. Nag-review Nagbibigyo lagi. Opo. Ngayon ko lang medyo na. Si Kuya Jay, anong sabi ni Kuya B? Sabi Ano ba po ang Ano ba mas magandang salitang Pilipino doon sa John 3:16? Yung so whosoever believe, wala talagang sino man eh. Doon sa doon sa past,
ho pistion, ay hindi po yun dapat i-translate, whosoever believe, kundi all those who believe. All those who believe, not whosoever. Kasi yung past is not whosoever. Specific siya, all. All talaga. All those believing ones. Sa ibang translation na. That all those believing ones in Him should not perish. So dapat hindi whosoever. Dapat talaga walang whosoever eh. That is mistranslation of the Greek past. Wala talaga ni connotation man noong kahit sino man na parang available sa lahat. Hindi eh. All those who believe. Kaya nangyayari, parang may flavor siya ng noong yung pag sinabing whosoever. Parang ang tao talaga nag-decide, di ba? Tao Parang ang tao. Kasi those whosoever believes, parang sige, gusto kong sumampalataya, kahit sino ako, pwede. So anong nangyayari? Swak na swak sa Armenian doctrine na tao talaga ang nagdidesisyon. Komportable po sa kanila. Oo. Kasi ang problema, pag binalikin natin yung original language na past ho pestion, ay talagang wala. Yung pestion ay believing. Present tense. Yung past all. Lahat ng sumasampalataya na ngayon. Hindi yung lahat ng sasampalataya pa lang. Kaya yung sino mang sasampalataya, mayroong pang sasampalataya future eh. Samantalang dapat ang translation ay sino mang sumasampalataya na. O, di ba? So, nangyari is whosoever, parang indefinite, tapos will believe, kasi yung sa iba, whosoever will believe, whosoever believes, parang sa Tagalog, sino mang sasampalataya pag tinagalog mo. Lalo nang naging future. So, magandang balita ang sino mang sumampalataya. Yun. Kaya, be careful talaga. Kaya sa mga nag-aaral, sa mga estudyante talaga na gustong matuto ng accurate interpretation ng scriptures, napakahalaga na balikan mo yung original Greek word. Kasi ang New Testament isinulat sa Greek with very few Aramaic. Pero generally, Greek language, almost 99% Greek. So ngayon, kung iaasa lang sa isang nag-translate, ay yung nag-translate ay leaning na sa Armenian, o kaya Iglesia ni Cristo, o yung Diyos, si Jesus Christ, hindi Diyos. Maliit lang na Diyos ang sinasabi. Diba? Na doon sa Hebrews 1:8, na bagamat siya ay Diyos, pero maliit na Diyos. Diba? Sa Ephesians, sa Philippians 2:8, ang pagpiging Diyos ni Cristo ay di na maliit. Pero hoteon eh. Pagka may hoteos, tonteon, pagka mayroong article, na definite article, yung word na God, tunay na Diyos yun. Ay kahit na may article yung God, aalisin nila yung article. At gagawin lang Teo. Ganyan din po ang ginawa Theos. pastor, ng mga nasa Jehovah's Witnesses. Nalis nila yung article na yun. Sabi po ulit ni Brother Bonnie, lumalabas po sa whosoever ay parang optional. Tama po ba? Yes po. Optional lang. Parang optional na, parang okay lang kahit di ka sumampalataya. Whosoever, kahit sino ka pa, kahit ayaw mo, pwede rin kung gusto mo. Kaya naging parang optional yung pagsampalataya. Na parang kahit sino na rin. Hindi lang optional, kundi universal. Whosoever. Universal. It means, yung whosoever kasi, universal eh. Para sa lahat. Parang kahit sino. Samantalang doon sa Greek translation, ay pass all. Ba? Yung pestion, believing, present tense. Hindi pa mananampalataya. Hindi sinabing ang lahat ng sasampalataya, kundi lahat ng sumasampalataya na. Opo. Yun ang maliligtas. Opo. Ang future talaga ay yung kaligtasan doon na ang tawag doon, yung glorification ang tinutukoy kasi yung ganap na kaligtasan. Parang final deliverance. Final deliverance. Kasi nga, ang kaligtasan naman kasi ay may past, present, and future na aspect. No? Ligtas ka na ngayon sa parusa ng kasalanan kahit hindi ka paligtas sa kamatayan. No? Pero ligtas ka na sa parusa ng Diyos sa kasalanan mo na actual. Opo. Ngayon yung kasalanan mong minana ay talagang pagdudusahan mo kaya hindi ka ligtas doon sa kasalanang minana o original sin kasi pagbabayaran mo yon. Pero ligtas ka na sa parusa doon sa actual mo na kasalanan. Ngayon, mayroon pa tinatawag, naliligtas ka ngayon sa kapangyarihan ng kasalanan. Yun naman yung sanctification. So you are now saved from the punishment and penalty of sin. Yun ang first aspect. Past aspect ng salvation. Second aspect of salvation, present. you are now being saved
from the power of sin. And that is the sanctification. Yun yun. Process ng... Aspect of salvation. And then, yung final salvation is you will be saved from the presence of sin. So, maliligtas ka sa presensya ng kasalanan. Yun na yung pag-uwi mo sa langit ng iyong espiritu kaluluwa. O yung pagbubuhay na ng iyong katawang lupa na magiging maluwalhating katawan. Yun po yung sinasabi ng Biblia, no? Mali yung whosoever na maniniwala kasi bakit? Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, Romans 3:10-12. Pakibasa nga yun, Romans 3:10-12. Against yan doon sa whosoever eh. Kasi walang whosoever na maniniwala sa kanyang sarili. Dahil wala, all, pas pa rin yan, no? All are, tawag doon, umiiwas sila sa Diyos. Sabi po dito, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Sa verse 12, ang lahat ay diba? lumihis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. O paano ngayon? O paano yung sino man? O wala kahit isang gumagawang mabuti, di salungat na iyon na may mabuti pa rin ang tao. Na kahit paano ay may natira. At may taong may kakayahan. Wala nga eh, sabi ng Biblia. Prevenient So grace. mangyayari mo, kinukontra mo rin yung ibang talata ng Biblia. Hindi mo ngayon ma-explain. Ang ina-explain mo lang, yung pet verse mo. Ang kasi, Calvinism, kaya niyang explain lahat ng verses eh. Kahit Tama po. pro and against or laban. Hindi siya bumabangga. Sang-ayon. Hindi siya bumabangga. Kaya niya explain. Lahat ng aspect nung noong salvation na ginawa ng Diyos. Naalala ko po, Pastor, nung ako ay hindi pa ako naniniwala sa Doctrine of Grace, no? Bago pa lang din ako hindi pa ako nag-aaral sa Bible School. Ang paniniwala ko talaga sa salvation, bagaman naniniwala ako na hindi ito nawawala, katulad ito ng tsinelas, paniniwala ko. Na kapag kasot-sot mo, hindi mawawala. Pag inalis mo, mawawala yung kaligtasan. Ikaw pa rin ang masunod. Pero naisip ko po, nung nabasa ko yung Job, chapter 42, no one can thwart his plan. Sabi doon, paano kung plano ng Diyos pala na ako iligtas? Masasagkaan pag ako nagdesisyon. Parang hindi yata tama, sabi ko gano'n. Doon nag-isip na po ako doon. Yun po yung naging question sa akin. Parang yung plano niya ay kaya mong i-twist. No? Kayang i-twist. Yun. Kasi kung plano pala akong iligtas, kung kaya kong iwala, ay di na-twist mo yung plano niya na iligtas ka. Hindi ka talaga maligtas. Parang yun po yung naisip. Kasi ang salvation din, ang isa pang explanation dyan ng mga Armenian is, yung salvation is parang yung unggoy. Opo. Na nasa bulsa ka nung, hindi kanggaro. Kanggaro. Yung kanggaro, tsaka unggoy pareho na, yung unggoy, nakakapit ka sa ina mo. So pag yung ina mo ay nagtumbling o nagbalambitin at hindi ka nakakapit, bagsak ka, patay ka, di ba? Yung ding kanggaro, kailangan kumapit ka. Yung leon po, maganda dun eh. Kasi kagat-kagat niya yung anak niya. Pero mga pa rin yun, kulang na ilustrasyon pa rin. Parang yun ay parang lang, paglalarawan, earthly na illustration, pero hindi kayang ilarawan. Kasi ang Diyos hindi kayang bumitaw sa'yo eh. Kasi Diyos siya eh. Paano ka bibitawan no? Kung gusto ka niyang iligtas, kahit anong sino pang humarang dyan, tawag ka niya. Ang sabi nga ng Panginoon, no one can snatch them from my hands. Walang makakaagaw sa akin sa kamay ng aking ama. Walang makakaagaw ng sino mang sumampalataya sa kamay ng aking ama. Opo. Biro mo, ama pa ang humahawak sa'yo. Loving Father. Tama po. Di ba? May katanungan po tayo, Pastor eh. Okay. Sa Pastor ito ni Brother Tamil. Okay. Hindi, may ikli lang kay Pastor Andrew Busito. Okay. Kala ko, Pastor Andrew. Sabi niya, kung po ba sinabi na wala po ba talagang matuwid? Yung sinasabi Okay, so tingnan natin yung salitang matuwid. No? Kasi subjective tayo dyan pag sinabing matuwid. Ano bang sinasabing matuwid? Ito ba yung matuwid na mabuting tao sa tingin ng kapwa-tao? Opo. Ito ba yung matuwid na talagang nagsisikap na maging mabuting tagasunod ng mga batas ng tao? Like, kasi maraming taong kung ang katuwiran ay ganyan, mas matuwid pa sa born again eh. Opo. Mas marami pang hindi Kristiyano
mga ibang relihiyon na talagang sumusunod sa batas, sa trapiko. Halimbawa, matuwid ka sa pagiging ama ng pamilya mo, no, na ikaw ay talagang responsabling ama. Mayroong mga Kristiyano hindi responsable. Totoo po. 'Di ba? Yung mga pabaya sa mga kamag-anak, pabaya sa Pamilya. kapamilya. Pero may mga, ngayon, kung salitang matuwid mo ay sa ganoong paraan, may matuwid pa rin naman tao. Kung yun ang iyong definition ng matuwid. Pero ang definition kasi ng salitang matuwid ng Biblia, yung perpektong banal. Opo. Ito po yung Yung requirements. wala kang kahit anong kasalanan. Yun po yung sinasabi ritong katuwiran. Kaya nga, walang matuwid. Lahat ay nagkasala. May context tayo eh. Anong sabi sa Romans 3:23? Doon sa Romans 3:10. So, expand natin hanggang 23. Ang sabi doon, lahat ay nagkasala. Oh, At walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Yun yung katuwirang perpektong katuwiran. Yun ang tinutukoy dyan. Okay, tanungin kita. Ako isang ayon na mayroong paring tao na talagang matuwid sa tingin ng tao. Yung siya ay mabuting tao sa paningin ng kapwa dahil siya ay sumusunod sa mga tradisyon ng lipunan noong siya ay nahihiya sa sasabihin ng tao, ang motibo niya talaga, perfectin yung kanyang, yung pananaw ng tao sa kanya. Okay, ako talaga ay sang-ayon na may taong ganoon, na talagang halos di nga makabasag pinggan yung iba. Hanga ako sa iba, yung pagiging meek. May mga tao talagang very meek. May kilala kong tao doon sa isla, si Mang Solomon. Napaka mapagkumbabang tao. Pag di mo tatanungin, di meek. Saka talaga napipilit siyang maging righteous sa tingin ng kapwa-tao. May reputasyon siyang iniingat. Pero may mga tao naman talagang bahala na kung ano sasabihin nyo sa akin. O pagdating sa ganong katuwiran, pantao meron. Pero pagdating sa katuwiran na kabanalan na kagaya sa Diyos, ay tanungin kita kung may taong ganon na matuwid sa tingin ng Diyos. Na perpektong banal. Ayan, i-comment mo. Kung may makita ka, sabihin mo sa akin, kahit sino mang taong hindi nagkasala. Sige, sabihin mo ang pangalan kung sino rito. Perfecto di makulangan po. Perfecto di makulangan. Talagang perfecto na yon, nakulang nga. Hindi talaga makukulangan. Perfecto ang pangalan. Perfecto na, hindi pa makulangan. Talagang Perfect talaga. Pangalan lang. Pangalan lang at apelyido. Pero may perfecto di makulangan. Talagang perfect na perfect. Di ba? Kahit si perfecto di makulangan, kapatid, hindi yan banal na 100%. Ang pinag-uusapan kasi, lahat ng verse may konteksto kasi. Ang tinatasabi dyan sa Romans ay yung kabutihang, perpektong kabutihan na pamantayan na Diyos. Pamantayan ng Diyos Diyos. ang magsasabi Opo. na 100% you are righteous Yes po. according to my standard. Kaya nga, di ba, pamantayan ng Diyos eh. Sabi doon, Romans 3:20, sapagkat lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. O, pamantayan ng Diyos ang pinag-uusapan, kapatid. Hindi dito pamantayan ng tao. So ako po'y sumasang-ayon. Sa pamantayan ng tao, may mas matuwid pa nga na iba kaysa sa born again ng mga tao. Ay, ako nga po, naniniwala ako na mayroong hindi mananampalataya na mas mabait pa sa akin. Mas mabait pa sa atin. Mayroong mga Mormons na talagang napakabuti sa kapwa-tao. Opo, mga charities. Oo, talagang ako noon ay mayroong naging nangupahan sa itaas ng building namin, Mormon. Tapos nasa ibaba kami, sila nasa third floor, kami nasa second floor. So talagang napakabait. Kami pag nakipag-usap sa akin, pastor, talagang galang. Yung mababa doon, talagang honest to goodness. Minsan nagbibigay ng ulam. Pastor din pang tawag sa inyo. Pastor din siya. Pastor din. Pastor, ang tawag niya sa pastor. Pero parang si pastor din ng Sa Mormons. tapos may mga misyonaring pumupunta roon. Tapos tuwang-tuwa ako dahil sabi niya, pastor, lilipat na kami ng building. Gusto mo ba ng aircon? Sabi ko, sa isip-isip ko, sabi ko sa asawa ko, inaalok tayo ng aircon. Kaya lang, pastor, kahit paano, may ano pa rin, kasi aalis na kami. Magkano? 1,000 na lang. Pero mo, 12,000 yung aircon. 1,000 na lang. Tapos, sabi sa akin, ilang aircon ba yan? Basta kung gusto mo, kunin mo na lahat. Meron kami diyang 5 aircon. 2,000 na lang. Pag di ka pa na to 5, 2,000 no? O diba? Tapos sabi niya, pastor, napansin ko, marami kaming kurtina. Pwede mong lagyan ito. Sabi niya bit ako na rin si mga kurtina ko. Magkano? Pastor, ang bili ko niyan, mga 50,000. Magkano? 1,500 na lang. Ay kami noon nagpipray ang church na Panginoon, bigyan mo po kami ng budget. Kasi ang init.
Tapos wala kaming kortina talaga. Mhm. Ang kortina namin yung pinang low class, Opo. na pangbahay lang, ay yung kortina niya talagang school din kasi strategy nila, ginagawang school, ginagawa ring mission house. Mhm. Nagtuturo ng computer, ganyan. Tapos, sabi ay, Pastor, meron din akong tumba-tumba, yung tumba-tumbang ganon. Magkano naman yan? Pastor, iyan, mga 7,500 ang bili ko niyan. Magkano? 500 na lang. O sige, ibaba mo. Tapos, dinala lahat yung mga electric fan. Magkano ito? Pastor, libre na. Electric fan. Sabi ko, pagdating ng mga kapatiran ng Sunday, kumpleto na kami. May aircon, may kurtina, may electric fan. Sabi niya, Pastor, saan galing ang budget? Biyaya ng Panginoon yan. Diba? Ginamit sila ng Panginoon. Ito na. So after nawala na sila doon. After siguro mga 3 months, 4 months, may dumating na sulat. Mhm. Pinipilit kami ang tumanggap. Sabi, wala kami dyan kasi naka-address dun sa pastor na yon ng Mormon. Credit card. Patay. Ang bill 1 million mahigit. Sabi ko, ito yung mga gamit na ito. Sabi ko, Kaya hindi pala. namin kasalanan to. So that's how a man can act as, di ba? Good as that person. Mabuti. Sa pananaw ng tao, pero inutang yon. Tapos laging nagtatanong sa akin yung taga-bangko. Hindi niya pa ba talaga alam kung saan na po, ay, hindi po talaga sinabi. Kaibigan ko po yun, pero talaga pong totoo naman hindi sinabi. Dito na lang. Wala talaga, hindi ko alam. Pero in-enjoy ko na lahat, yung galing sa kanila, Oo. na inutang. Eh wala mang kasalanan doon, di ko rin naman alam, di ba? Tsaka hindi naman tatanggapin nila yun eh. Ang gusto nila, pera, bayad. Tama. Eh pwede namang sabihin ko kung talagang, sige, makabawas-bawas sa utang niya. Eh hindi naman tatanggapin. At saka, wala na, nabili ko na nga siya sa kanya eh. Meron na rin papel, may resibo. So, we have not committed any sin. So, yun, sa ganung aspeto, righteous ako. Mhm. Di ba? Kasi wala akong kasalanan doon eh. Okay, kapatid, siguro, sino yung nagtanong? Ano po yan? Okay, may babasahin lang po kami, Isaiah 64:6. Siguro po ay magandang basahin natin ito para kay Brother Andrew. Isaiah 64:6, tinatalakay rito yung katuwiran ng tao eh. Yung mabuti na gawa. Isaiah 64:6, pakibasa. Ito po, kung ating titingnan, okay, mabuti tayong tao. Pero tingnan natin kung yung ating kabutihan ay pwedeng pumasa sa pamantayan ng Diyos. Pakibasa. Lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat, gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating Okay, kasamahan. tingnan natin ang context. Lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos. Pero sa harapan ng tao, pwedeng sabihin ng tao na, uy, mabuti ito. Tama. Talagang malinis. Ano pa ang sabi diyan, di ba? Ang mabuting gawa natin, maruming basahan lang, ang katulad. May mabuting gawa din. We don't deny po, kapatid. Ang tao po ay may mabuting gawa pa rin. Mabuting Kaya gawa. yung sinasabi mo na, ibig mo ba sabihin, lahat ng tao ay hindi matuwid? Hindi po. Sa kabutihan ng tao, mayroon pa po talagang mabubuting tao na gumagawa ng mabuti. Pero sa pamantayan ng Diyos, tingnan natin, maruruming basahan lang pala ang katulad. So ang maruming basahan na yan, either pasador ng babae o yung telang ginagamit na pambalot sa patay o sa may ketong. May ketong. Yun ang marumi. Marumi talaga. Ceremonially unclean na clothes. At hindi pwedeng lapitan yung mga taong may ganun. O ay biro mo sa paningin ng Diyos. Ikaw nga, tao ka lang, tapos ibigay sa'yo yung napkin ng asawa mo, di ba? Tapahawakan sa'yo, di ba? Ayaw mo, tapo mo na talaga yon. O kaya yung may ketong itabi sa'yo, tapos yung kanyang langid ng sugat niya, Oo. iyong kukunin. At iyong aamuyin. Talagang mandidiri ka. Ganun ang tao sa paningin ng Diyos. Opo. Pinandidirihan tayo ng Diyos. Kung kanyang paiiralin ang kanyang hustisya, walang pupunta pong langit. Mhm. Lahat po tayo papunta ng impyerno. Salamat po sa biyaya ng Diyos. Tama. Kaya po ang kaligtasan ay hindi pinagpaguran, hindi naging karapat-dapat ang iniligtas. Armenian po ito eh. Yan po. Sabi doon, for by grace you have been saved through faith. And this is not of yourselves. Diba? It is from God. That no one should boast. Okay? I hope po ay... Mayroon namang matuwid talaga. Mayroon po. May mga tao talagang mabuti Kaya lang. kaysa iba. Mhm. Pero mali ang motibo ng kabutihan. Opo.
Kaya kung ang kabutihan mo ay nag-uugat sa motibo mo na makasarili na ako'y magiging mabuti para ako sikat, ako'y magiging mabuti para ako hangaan, ako'y magiging mabuti para ako'y makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ako'y magiging mabuti dahil alang-alang sa pamilya ko, Opo. eh sa bagsak na rin po. Kasi ang anumang mabuting gawa na nagmumula sa masamang motibo ay hindi na rin po mabuti. Dahil masama na rin po ang motibo, ang pinanggalingan. Kaya there's no good that will spring out of a bad person, a sinful person. There's no righteousness that can please God, a righteousness that comes from a heart that is depraved, and that is selfish, and that is self-centered, and self-loving. Hindi magiging karapat-dapat po yun. Kaya lahat tayo ay hindi nakaabot. Yung Sa ating kaluwalhatian. mabubuting gawa ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po. So, Anong oras na? alas 10 na po, Pastor. Okay, so siguro talakayin natin next naman, hindi lang siguro, no? Ituloy na natin. Tuloy ko na. Talakayin natin yung second point sa Arminianism, which is unconditional election. Walang kondisyong pagpili ng Diyos. Conditional election. Yung may kondisyong pagpili. Ano ang pipiliin lang? Kasi sa Conditional Calvinism, unconditional. No? Sa Arminianism, conditional election na nakakondisyon o nakasalala yung pagpili ng Diyos sa nakita niyang gagawing mabuti ng tao sa hinaharap. Tama po. Na kaya iniligtas daw ng Diyos ang tao. Mayroon na ako nakilala na isang elder sa church. Kaya siguro ako na pinili ng Diyos kasi ako sumisimba noon sa Quiapo. Nakita niya yung aking mabuting gawa. Ay, yung pagsimba mo sa Quiapo, kasamaan dahil ayaw ng Diyos nga na may sasambahin kang Diyos-Diyosan Tapos yun ang magiging dahilan ng pagliligtas sa'yo ng Diyos, yung kasamaan mong ginagawa, na bawal na huwag ka magkaroon ng ibang Diyos Opo. maliban sa akin. Tapos ngayon, ikay sumisimba doon sa ibang Diyos. Tapos sasabihin mo, yun po ang dahilan kung ba't ako pinili. Di ba? Napakalaking contradiction yun. Kaya kung ganun ang katwiran ng isang tao, ibig sabihin, hindi niya pa talaga naiintindihan ang kanyang sitwasyon sa harapan ng Diyos. At hindi niya nakikilala kung sino ang Diyos sa kanyang sinasamba. Kaya yung sinabi ni R.C. Sproul, what's wrong with you people? You don't know yourself and you don't know God. Ignorante ka sa kung sino ka ba talaga. Tama po. Nagmamalaki ka pa. Dahil sa kasamaan mo, kaya ka pinili. Hello. Well, yun po. At Pastor Derek, tayo magpaalam Ayun, muna. Pansamantala. Opo, Pastor. Salamat po sa pagdalakay at kami po'y babalik sa Webes sa ganito rin pong oras at kayo po'y patuloy na umantabay sa amin at magtanong kung kayo po ay may mga katanungan. Kung meron po kayong tanong, pwede pong itanong dito sa comment section. And then next meeting, sa Thursday, Opo, atin sagutin pong namin. sagutin. And kung may mga topic din po kayo na gustong talakayin, Sige po, comment. mag-suggest po kayo and then we will prepare Opo. sa ibang podcast. So, God bless you po. At kami po ang The Narrow Narrow Gate. Gate Ministry at And we are the Cult Busters. God bless you.